ko natutunan na maging ganap. Amen? Dati akong mapagmataas. Dati akong, sabi nga, masama ang ugali. Pero nung nakilala ko talaga ng tuluyan ng ating Panginoon at unti-unti kong naunawaan, amen, napakinggan ang salita ng Diyos, higit sa lahat, yung pag-ibig at handang magpatawad, amen, naging ganap ang aking pagiging isang tunay na Kristiyan. Sa ating buhay, hindi natin may tatanggi ito, sapagkat sa harapan ng Diyos at sa ating sarili, alam natin ito. So napakahalaga na tayo po ay magpatawad. Bakit? Sapagkat yan po ay ginawa na ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na ang sabi ng Panginoon kung sino man, amen, ang susunod sa Kanya, gaganapin ang Kanyang ginampanan. So unang-una, napakahalaga yung tinatawag na pagpapatawad. Pangalawa, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo magsitulad sa ating Panginoong Jesucristo, amen, na magkaroon tayo ng tinatawag. Ito na nga rin, mga kapatid, yung pag-ibig. Ang sabi nga ng Biblia sa ating pong talatang binasa, sa verse 2 ng Efeso chapter 5, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Unang-una, pinakita ito ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay kanyang inibig. Amen? Sapagkat nung unang panahon, amen, simula sa kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno, kung tutuusin, wala po tayong karapatan sa tinatawag na pagbabagong buhay at kaligtasan. Pero pinakita ng ating Panginoong Jesucristo dito yung tinatawag na pag-ibig. Noong unang panahon, kung ating pong titignan, sapagkat ang Diyos nga, sabi nga ng 1 John chapter 4, amen, ang Diyos ay pag-ibig. Noong unang panahon, dahil sa kasalanan ng tao, itinakwil ng Diyos ang tao. Ang sabi doon, nang dahil doon, ang tao ay walang salang mamamatay. Maraming bagay na kamatayan na binigay ng Diyos sa atin. Ito po'y tatlong bagay. Una, kamatayang pisikal. O dalawa na lang, kamatayang espiritual. Amen? Ng tao, tatlo nga, yung kamatayan na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ito po'y nalayo. Simula nung ang ating mga ninuno, si Eva at si Adan ay nagkasala dahil sinuway nila ang utos ng ating Panginoon. Sa totoo lang, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa. Diba? Nung nilalang niya ang lahat ng naririto, natatanaw natin, yung mga ibon, amen, yung mga punong kahoy, yung lupa na ating inaapakan, yan po'y nilikha lamang ng Diyos ayon sa kanyang salita. Pero nung ikaw, mula kay Eva at kay Adan, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang larawan, hindi lamang sa pamagitan ng kanyang isip, ng kanyang salita, kundi sa pamagitan ng kanyang kamay na siya ay naglagay ng alabok, amen, ng lupa at nilagay niya ng tubig, at nung nakita niya na ito ay malagkit na at nagpuputik na, binuo niya ito na daya ng kanyang wangis, at nung nakita niya ito, ito'y kanyang hiningahan. Ang sabi nga ng Genesis chapter 2 verse 7, at naging kalulumang may buhay. Ngayon, nayari tayo. Amen. O ginawa tayo ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Diyos na nasa langit. Amen? Yun ay nagpapakita na ang tao ay iniibig ng Diyos. At alam mo ba kung ano ang plano ng Diyos, kung bakit tayo ay ginawang ganoon? Sapagat nais ng Diyos na mula sa kanyang mga kamay, amen, mabubuo ang tao dahil ang tao ang pinili ng Diyos upang maglingkod ng tapat at magpuri sa ating Panginoon. At higit sa lahat, mamahala ng kanyang mga likha. Pero sa katigasan ng ulo ng tao, ang tao nga ay napahamak. Simula nung tanggihan niya ang utos ng Diyos na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy, simula nun, mga kapatid, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos ay dumating sa tao. Nang dahil doon, ang tao ay nagkaroon ng masamang karanasan. Hindi naman talaga inilagay ng Diyos na planuhin, amen, na ang babae manganganak. Pero bago siya manganak na maghirap, hindi. Kung bakit lang ito naganap, dahil ang tao ay gumawa ng kasalanan. Kung bakit ang lalaki, amen, para lang mabuhay ang pamilya, magtatrabaho, hindi niya pinalano ito, mga kapatid. Kung bakit lamang ito ginawa, dahil ang tao ay nagkasala. Pero dahil doon, ang tao ay mapapahamak. Sabi nga ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan nito'y kamatayan. At ang kamatayan niyan, mga kapatid, mga kaibigan sa ating Panginoon, ito ang masamang balita na ang bawat taong makasalanan ay ibubulit sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. At alam ko na alam natin ito. Amen. Na mayroong dagat-dagatang apoy.
Lahat tayo ay mapapahamak. Lalo na tayo na mga hindi tuli o mga hintil. Amen. Hindi tayo Hudyo. Tayo ay walang puwang sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi pwede na habang panahon ang tao o ang kanyang nilalang, ang kanyang nilikha, amen, ay manatili sa tinatawag na kapahamakan. Anong ginawa ng ating Panginoon? Mismong siya ay nagbolontaryo. Para kami mga kapatid, pumunta kami dito, hindi kami binayaran ni Pastor Roger. Hindi nga kami binigyan ng pamasahe. Kapag ganito, ang fellowship na ito, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi binili ng Diyos Ama ang kanyang sarili para lamang bumaba sa lupa, kundi siya, ang kanyang bugtong na anak, ang sabi nga ng John chapter 3 verse 16, ibinigay niya upang ang bawat sumampalataya ay magkaroon ng katotohanan ng buhay na walang hanggan. Upang ang tao ay huwag nang mapahamak. Simple lamang ay binibigay ng ating Panginoon at yan ay walang bayad. Amen? Kaya lamang itong mahirap sa buhay ng tao hanggang sa ating kapanahonan. Ang tao pilit pa rin nagpipilit na gumawa ng kasalanan at kasamaan. Ako mga kapatid, mga kaibigan sa ating Panginoon, kung hindi ako na-born again, baka ngayon patay na ako. Kasi naalala ko noon, may dumating sa aking sulat, ang sabi sa akin ng NPA o ng New People's Army, sabi sa akin, kaoran, pag hindi mo ititigil yung pagtutulak mo, pangatlo ko sa itutumba namin. Amen? At hindi lamang yon, kapag ako'y gumagamit na pinagbabawal na gamot, sa loob ng 1 linggo, amen, halos yung aking kaisipan ay praning. Kaya kung hindi ako patay, baka ako'y nasa rehab na. O kaya naman, ay nasa ospital. Dahil basanulero rin ako ng panahon yun. Pero salamat sa ating Panginoon, natanggap ko ang pag-ibig niya. Amen? Inilagay ko ng Diyos sa aking puso sa pamagitan ng aking pagpapasya. Nang dahil doon, ako'y nagkaroon ng tinatawag na pagbabagong buhay. Yan ang tinutukoy kong pag-ibig, mga kapatid, ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sumampalataya ka lang, maglingkod ka lang, amen. Gawin mo lamang ang kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, mababago pa ang buhay mo. Kaya dapat bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesu